naman ako. Yes. Okay. Mag-start na ako. Okay, today pala, in-invite ko yung friend ko, si Frenzel. So, ayan. So, siya lang yung nakapunta ngayon kasi busy yung iba kong friend. So, ayan. Okay, mag-start na ako. Good afternoon, my grade 10 students. Again, I am John Alexis Miranda, and today I will be your subject or student teacher for our Araling Panlipunan 10. Okay. So, before we start po, may I ask who is the president again of this section po? Okay, Mr. De Leon, pwede po ba pangunahan mo ang ating dasal sa araw na to? Okay po. So let's bow our heads and let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day, Lord. Maraming salamat, Lord, for this opportunity, Lord, to learn. We pray, Lord, that you will truly bless each and every one of us, Lord, our classmates, Lord, that we'll be able to learn and to be able to apply, Lord, whatever Sir Alexis will teach us, Lord. Thank you, Lord. We give everything back to you in Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat Mr. De Leon for leading us our prayer for today. Okay, so again, before we start, kasi ang ating magiging topic for today is Aralin 15, okay, ng pakikilahok na pansibiko. So bago tayo magsimula, alamin muna natin ang pinaka-konsepto ng pansibiko. Kumbaga, ano ba yung nilalaman na ating i-discuss sa araw na to? Okay. Again, if you have question, pwede naman kayo mag-chat sa chat box or raise your hand para ma-clarify natin yan. Okay po ba? Nandito po ba ang lahat? Raise your hand po or heart react na lang po. Okay, maraming salamat po. Okay. So, ano ba yung magiging objective? Ano ba yung tatalakayin natin sa araw na to? So, Aralin 15 ulit, pakikilahok na pansibiko. Una, bibigyan natin yan ng introduction, kumbaga, ano ba yung nilalaman ng pakikilahok bilang individual. Una na dyan is yung katangian ng pagiging isang aktibong mamamayan sa ating bansa. Pangalawa, ano ba yung mga gawaing pansibiko at epekto nito? Okay po. Ang pangatlo, ano ba yung mga epekto ng pakikilahok na to bilang mamamayan sa mga gawaing pansibiko na to? Kumbaga yung civic engagement natin sa ating lipunan. Okay, for the introduction po, ang pakikilahok ng pansibiko ay nga, sinabi ko kanina na civic engagement or civic participation. Pwede po ba pakibasa, Mr. Allen? Ang unang bullet po. Tungkulin nating makilahok sa mga gawaing pansibiko upang makatugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Ayan, okay. Maraming salamat, Mr. Allen. Okay. So ayan, sinabi dito sa unang bullet na tungkulin nating makilahok sa mga gawaing pansibiko upang makatugon sa pangangailangan ng bansa. So sinasabi dito na bilang isang mamamayan, kailangan nakikilahok tayo, dapat nakikisali tayo sa kung ano ba yung nangyayari sa ating lipunan. Hindi lang dahil mamamayan tayo dito, bagkus meron tayong purpose para maglingkod at makilahok sa kung ano man yung mga dapat nating gawin sa ating lipunan. And pangalawa, ang anumang kaguluhan o pag-aalitan ay may iwasan kung may pagtutulungan at pagkakaisa. So syempre alam naman natin na dapat kapag sa isang lipunan, hindi naman may iwasan yung kaguluhan o yung alitan. Pero syempre, bilang isang mamamayan is nagkakaroon tayo ng kung paano natin ito isasaayos, kung paano natin ito itatawid sa maayos na landas. Ayun nga, sinabi dito sa third bullet na tinutupad ng may pagkukusang loob at katapatan upang makapamuhay tayo na matiwasay, marangal at maunlad. So syempre sa pakikilahok na pansibiko, hindi lang naman tayo basta nakikilahok, bagkus inaalam natin yung objectives dito. Tama po ba? Nakaka-relate naman po ba kayo bilang isang individual or syempre as a grade 10 student? Ayan, okay.
Ayan, so ngayon na may background na kayo, nabigyan ko na kayo ng information or introduction about sa ano ba yung silbi nitong pakilahok na pansibiko sa ating lipunan. Okay. Ito, pwede kayo mag-unmute or type na lang sa chat box. Ano yung pwede nyong mailarawan dito sa mga pictures na to? Ito dito sa number 1 picture or in general po. Pwede kayo mag-unmute or type your answer in the chat box. Pwede English or Tagalog. Basta any adjectives or maglalarawan. Kung ano to. Okay, sige po. Mr. De Leon. Bayanihan po. Bayanihan, okay, tama. Sinagot dito ni Mr. Nolido na pagtutulungan. Okay, so tama rin po. Ikaw po, Franzel, ano po yung pwede mong mailarawan dito? Kahit chat box na lang po. Kung wala pong mic. Any word na lang po. Okay, so habang hinihintay natin yung sagot. Okay, pakikisama. Tama. So, ito kasi mga to, based sa picture na to, kailan natin to huling nakita? Kailan natin to huling nabalitaan or huling nalaman, natuklasan? Kasi syempre ilan dito is hindi na siya uso ngayon or hindi na natin siya ginagawa ngayon. Nung pandemic, okay, tama si Mr. Nalito. Nung pandemic, di ba nagkaroon tayo ng mga ECQ na yan, yung mga MECQ, GCQ na yan, kung ano pa man yan. So syempre, dito pa lang ito nga sinasabi dito na community pantry, na kumbaga, tayo mismo ang gumagawa ng simpleng partisipasyon or pakikilahok sa community na hindi ganoon nabibigyan pansin ng ating government, na hindi ganoon nabibigyan pansin ng mga namumuno sa ating lipunan or simply sa ating barangay. Kaya mismo tayo mismo mga mamamayan na sa isang barangay o lipunan, gumagawa tayo ng simple pero sobrang laking pasasalamat at pakikitulong sa isa't isa. Okay, so tama naman lahat ng sagot nyo, pero ito rin yung mga pwedeng natin mailarawan. Yung tulungan, ayan, nasabi kayo na. Bayanihan, nasabi rin. Pagkakaisa, nasabi rin yan. Pero yung pinakaisa is yung pagiging payapa. So, syempre, pag nagtutulungan tayo, pag nakikilahok tayo, is nagiging payapa na kung saan nagiging diretso yung layunin ng ating advokasya and yung pinaka-participation itself sa ating lipunan. Okay po. So, nakakasunod naman po ba ang lahat? Okay, nakakasunod naman po ang lahat. Okay. So dumako naman tayo dito sa ating part 2 or sa pangalawang ating tatalakayin, ang katangian ng aktibong mamamayan. So pag-uusapan natin dito, bilang mamamayan Pilipino, ano ba dapat yung maging katangian natin? Ano ba dapat yung maging karakterismo natin bilang isang mamamayang Pilipino na kung saan paano tayo makakatulong or maging aktibong mamamayan sa ating bansa? So bago tayo magsimula, tignan muna natin kung meron kayong background. Okay. Mr. De Leon, pwede po ba kayo magbigay ng isang katangian? Malay mo, baka lumabas ito mamaya. Active. Wait lang po Mag-isip lang po ako. Okay, sige po. How about yung iba po? Any katangian na sa tingin nyo dapat Okay. Okay, dito muna tayo kay Mr. Nalito. May malasakit po. Okay, may malasakit. Tignan natin mamaya kung kasama yan. Okay, kay Mr. De Leon po. May pakikisama. Pakikisama, okay. Sige, tama rin naman. Tignan natin kung dadaan natin mamaya or baka isa rin siya dun sa katangian na ating tatalakayin. Okay. Unang-una dito, syempre, is yung pagiging makabayan. Okay, alam naman po natin ang pagiging makabayan. Ano po ba? Okay, alam niyo po ba yung pagiging makabayan? Heart react na lang po if alam po. Okay, yung iba, okay, sige. Okay, so pagiging makabayan, ano nga ba ito? Sabi dito, pagmamahal sa bayan. From the root word itself, makabayan. Pagmamahal sa bayan na humihiling sa mga mag-aaral or syempre sa individual na bumuo ng isang malusog na personal at pambansang pagkakakilanlan sa sarili na nagiging layunin na edukasyon sa pinahahalagahan ng Pilipinas. So, syempre dito, pagiging makabayan, sabi nga dito sa ating larawan, no, di ba, kasama siya sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas kapag tayo humaharap
sa watawat kapag inaawit natin ang ating pambansang awit na lupang hinirang na kung saan tayo nanunumpa, di ba kasama dun na pagiging makabayan, makatao, makakalikasan at makabansa. Okay, so syempre bilang makabayan, tinuturo dito yung pagkapahalaga natin bilang isang Pilipino, isang Pilipinong mamamayan na sama-sama tayong umuunlad dahil nga tayo may pagmamahal sa ating bayan. So syempre, bilang isang makabayang Pilipino, bilang isang makabayang estudyante, ano ba dapat yung maging kwalidad o yung maging karakteristik natin? Una na dyan is yung pagiging tapat sa ating Republikang Pilipinas. Pangalawa is yung handang ipagtanggol. Handang ipagtanggol ang Estado. Pangatlo is yung sinusunod ang saligang batas at iba pang batas ng Pilipinas. So syempre dito, sa sinusunod ang saligang batas, kabilang dito yung Article 3 ng ating 1987 Constitution of the Philippines o yung Bill of Rights. Dapat alam natin yung batas natin, alam natin yung karapatan natin bilang mamamayan, and at the same time, alam din natin kung ano ba yung mga batas na dapat kumakatawan sa ating bansa. Okay? Dahil ito ay para sa ating karapatan and at the same time, para din sa atin bilang isang mamamayang Pilipino na dapat may alam tayo sa ating batas bilang proteksyon at bilang ito yung maglalaan sa atin na hindi tayo basta-basta maliligaw na landas dahil alam natin yung batas ng ating bansa. And of course, pang-apat is yung nakikipagtulungan sa mga may kapangyarihan. Sa tingin nyo ba, itong pakikipagtulungan sa mga may kapangyarihan is very visible ba siya ngayon? Like, in what way nyo siya nakikita yung pakikipagtulungan natin sa mga may kapangyarihan? Ano po sa tingin nyo? Any situation? Paano po yung ano pong makapangyarihan mga politiko? Apo, mga nasa opisyal, nasa government. Okay po, Mr. Nolido. For me, mahirap siya. Pero compared to sa mga nakaraang siglo, mga nakaraang dekada, mas feasible siya ngayon gawin. Especially since na-incorporate na siya sa mismong sistema natin na meron tayong mga party list kung saan yung mga minority ay nabibigyan ng boses. So, ayun yung isang form ng pagkikipagtulungan sa mga may kapangyarihan. Okay, tama naman yung sinagot ni Mr. Nolido. No? Talaga nga namang napapanahon din siya dahil nga din sa mga party list, ganun, and feasible din naman siya at the same time. May idadagdag pa ba kayo? Okay, kung wala na, sige, bigyan ko din kayo ng another perspective dito sa part na to. Kasi ito, very crucial siya dahil sa, especially nowadays na nakikipagtulungan sa mga may kapangyarihan dahil tayo mga ordinaryong Pilipino, hindi agad tayo ganoon na natutulungan ng mga nasa opisyal. Aminin man natin, di ba po, na for example, tayo humihingi ng tulong o gabay sa ating opisyal o yung mga nasa itaas ng lipunan, makakahingi tayo ng tulong pero hindi agaran. Pero kung titignan natin sa ibang mga aspeto, for example, yung mga nasa opisyal din, kumbaga yung mga mayayaman, nahihingi sila ng tulong sa mga opisyal, mabilis ang aksyon, mabilis ang galaw, mabilis ang daloy ng pakikipagtulungan. Kasi meron nangyayaring illegal na konsepto. 'Di ba? Aminin man natin o hindi, pero ayun yung nangyayari sa likod ng lipunan. And sad to say, itong pakikipagtulungan sa mga may kapangyarihan, syempre sila lang din na mayayaman. Yung nagtutulungan, sila din yung mga nagkakaroon ng negosasyon. Pero tayong mga nasa laylayan ng lipunan, medyo mahirap makahingi ng tulong sa kanila. Pero at the same way naman, may mga mahihingan pa rin naman tayo ng tulong dahil hindi pa naman lahat ng nasa politiko is talaga nga namang nasa illegal na konsepto. Meron pa din ng mga mabubuti at nagiging boses ng mga nasa laylayan ng lipunan. So ayun yung pagiging makabayan. So dito naman sa susunod, siguro alam nyo to heart react kayo kung alam nyo tong balita na to or alam nyo tong konsepto na to. Eto,
itong konsepto ng pagiging makabayan na kung saan isang grade 6 student to noong July 20, 2011. Okay, may mga nagre-react na alam nila. Okay, itong konsepto na to na kumbaga si Janela Lelis, isang grade 6 student sa Malinaw, Albay, na kung saan sinuong niya ang bagyong Juaning, na kung saan mas pinili niyang iligtas ang watawat ng ating bansa kasabay ng kanyang pagsuong dito sa malakas na bagyo at baha, di ba? So syempre dito, nakitaan siya ng mga Pilipino na may katapatan at pagiging makabayan sa ating bansa. So dahil dito sa katapangan ng pagiging bayani niya kung tinatawag, pinarangalan siya ng award Pinarangalan siya ng award na kung saan ito ay ginanap sa National Historical Commission of the Philippines dahil nga dun sa ginawa niya. And at the same time, first recognition din ito na kumbaga binigay sa isang bata, sa isang grade 6 student. Kayo ba, sa tingin niyo, kaya niyo bang gawin ang ginawa ni Janela Lelis? Or sa tingin niyo hindi pa sa ganoong sitwasyon? Okay, siguro medyo nag-aalangan pa kayo. So ayun, kasabay din itong pagkilala sa kanya. Yes po. Sa ganun po, parang Yes. to be honest, parang hindi kaagad para sa akin, no, kung makikita ko yung flag natin na nasa Bagyo, hindi ko siya kaagad masasabi na kukunin ko siya or susungin ko yung baha, yung Bagyo para doon. So, parang it's very important nga po that we understand how to be makabayan kasi it's very evident in our community, in our youth na hindi sila as makabayan as before, as the previous generation. Okay, tama nga naman. Kasi iba na yung kabataan natin sa panahon niya kumpara nitong 2011. Diba? So, syempre, maraming salamat, Mr. De Leon. So, pinarangalan niya itong si Janela Lelis ng isang plaque and Philippine flag lapel na kung saan may kasabay din itong 20,000 cash na kumbaga tinagurian itong selfless act. Diba? Kasi nga naman, sinagip niya or iniligtas niya ang tawat ng Pilipinas sa kabila ng trahedya or bagyong ito. So ayun lang naman, sinisimbolo ng pagiging makabayan. Pangalawa at pangatlo is pagiging makatao or bilang isang produktibo. So dito muna tayo sa pagiging makatao. Pakibasa nga po, Mr. Nalito. Makatao, bilang mga mamamayan, dapat nating itaguyod ang karapatan ng bawat isa, mamuhay ng matiwasay at may pakikiisa sa mabubuting bagay. Okay, maraming salamat. Okay, bilang isang pagiging makatao, so kasama din ito sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas, di ba? So ayun nga, bilang mamamayan, dapat natin itaguyod ng karapatan ng bawat isa. So kung titignan natin dito is magkakadugtong lang naman ito mga katangian ng aktibong mamamayan na kung saan iniisa-isa natin, kumbaga ginajot down natin siya into specific aspect ng isang value or ng value bilang isang aktibong mamamayan. So kumbaga dapat tayo mamuhay na matiwasay at may pakikisa sa mabuting bagay. Kung titingnan natin dito sa litratong ito, sila ay mga nasa public school settings na kung saan kahit na hindi sila ganoon karangiya sa buhay, wala silang aircon, sabihin na natin pati electric fan wala din. Pero as long as na natutugunan yung pangangailangan nila bilang mag-aaral, na makakuha ng impormasyon, magkaroon ng kaalaman sa konsepto at paksa na tinuturo sa kanilang paaralan is masaya sila. 'Di ba? Na kahit may kakulangan sila, hindi nila nakikita yung hadlang na yon para magpatuloy. Dahil meron silang pagiging makatao na kumbaga meron pa rin mga tumutulong sa kanila, katulad ng mga NGO, natutulungan din sila dahil may mga sagip kapamilya or mga foundation na tumutulong sa kanila para
still mapagpatuloy nila yung mga bagay na dapat nakakamit nila. Okay po. And pangatlo naman is yung pagiging produktibo. So syempre dito sa pagiging produktibo bilang isang aktibong mamamayan is yung pagtatrabaho na maayos at sa tamang paraan. Di ba? Pinagbubuti din dito yung anumang gawain na abot ng kanyang makakaya at may pagkukusa. So base dito sa larawang ito, produktibo, di ba? Sa bawat trabaho or sa bawat profession na ginagawa ng mga mamamayan is dapat maging productive. Di ba? Tinuturing tayong mga Pilipino na hardworking person. Di ba? And at the same time, very hospitable tayo na kung saan pati sa ibang bansa or yung tinatawag natin mga OFW na kaya mostly ng mga OFW is Filipino. OFW nga, syempre Filipino yun. Yung mga kababayan natin yung tatrabaho sa ibang bansa, pinipili tayo. Bakit? Kasi produktibo tayo gumawa. Produktibo tayo kumilos, produktibo tayo magtrabaho. Kaya nga hardworking Filipino, di ba? Doon tayo nakilala. And ayun po. And pang-apat at pang-lima, matatag, may lakas na loob at tiwala sa sarili. So kayo ba bilang individual, meron ba kayo nito? Matatag ba kayo? May tiwala ba kayo sa sarili nyo? Okay, yung iba wala. Okay, si Mr. Nolido wala. So hindi na natin aalamin kung bakit ano. Kasi syempre, ang personal na experience naman niya na yun. And sana magkaroon na siya ng tiwala sa sarili niya after nitong discussion natin. So ayun, ito yung katatagan at kalakasan ng loob na ay isa sa mga ugaling pinapakita natin mga Pilipino mula pa lang sa ating mga ninuno hanggang ngayon. Diba, napapasa to generation to generation. Naiintindihan po ba? Okay, sige. So dito, based dito sa larawan to, sila yung mga IPS or indigenous people. Okay? Sila yung mga indigenous person sa ating bansa na kung saan yung pinaka-value nila, yung pagiging matatag nila, yung lakas ng loob, and yung also yung tiwala sa sarili, pwede nila mapasa yan from generation to generation. Pero kung titignan niya natin ngayon, di ba, sinasabi na yung generation yan is mahihina, yung generation yan is very open, ano, kumbaga wala, hindi na nila nababalikan kung ano ba yung pinagmula nila. Siguro sabihin natin at some point, yes, pero kasi way back before, talagang sobrang tatag nila for them to na makaahon dun sa hirap ng buhay. Kasi syempre, di ba, Philippines way back before is wala pa naman sila dun sa modernization and technological setup. No, kumbaga, more on physical activity lang sila, physical working, and at the same time, yung values na yun is gusto nila mapasa sa generation yun. Pero sana in a positive aspect, no, kumbaga, hindi sana maging hadlang yung mga values na yun para maipagpatuloy yung gusto natin sa ating buhay ngayon. Dahil naiiba naman na yung personality nga natin ngayon bilang mga Gen Zs, okay? Dahil hindi naman po lahat ng values is akma sa bawat tao. Okay. Panglima po is yung matulungin sa kapwa. Kayo ba, matulungin ba kayo sa kapwa nyo? Kumbaga, pag may nakita kayong mga street children, binibigyan nyo ng tubig, binibigyan nyo ng pagkain, paglabas nyo ng restaurant, sakto lang po, okay. So, syempre, depende pa rin naman yun sa inyo. So, syempre, ang pagiging matulungin kasi sa kapwa, hindi lang naman ito yung kapwa na kilala natin or nakasalamuhan natin. May tuturing din natin na kapwa yung mga taong kahit hindi natin kakilala. Yung mga stranger na tinatawag, di ba? Kasi nga sabi nga dito, isa sa mga likas na gawain natin mga Pilipino ay ang pagtulong sa ating kapwa. Dahil tayo ay likas na mapagkawang gawa, lalo na sa mga kapwa natin na dumaranas ng hirap. Di ba? Syempre, tayong Pilipino, maawain din tayo eh. Mako-connect natin itong pagiging matulungin sa kapwa dahil maawain tayo as a person. Dahil kahit na mahirap tumulong, kasi diba, of course, lalo na kapag hindi natin kakilala, hesitant tayong tumulong in a way na baka gamitin lang to sa illegal na paraan, baka gamitin lang ibibigay natin sa maling pamamaraan nga. So, syempre, pagiging matulungin pa rin is hindi pa rin yan mawawala para maging aktibo tayo sa ating bansa o sa ating lipunan.
Dahil yung pagtutulong is dapat wala naman tayong hinihinging kapalit eh. Dapat bukal to sa ating loob. Tama po ba? Okay. Okay, so next naman tayo. Nakakasunod naman po ba, no? Okay, so pang-anim, makasandaigdigan. Para sa inyo, pag sinabing makasandaigdigan, ano ba yung pumapasok sa isip nyo? Any word or ideas na pag sinabing makasandaigdigan, ito yung word na masasabi ko. Pwede po kayo mag-unmute or type na lang yung sagot sa chat box. Yes po, Mr. De Leon. Parang hindi lang siya confined sa Philippines. Parang, ayun nga, international. Kasi sandaigdigan eh. Okay, tama naman. How about yung iba? Okay, sige. Nagtutulungan. Okay. Makasandaigdigan. Tama naman. Okay. So kung may sagot pa kayo is chat nyo lang dito sa chat box. Okay. Makasandaigdigan ay nga. Hindi lang siya locally but also globally. Diba? Ipagkipagtulungan natin. Dahil sabi nga dito, isa pang sa mga likas na gawain natin ay ang pagsaalang-alang ng kagalingan ng ating sariling bansa at mundo. Na kung saan, hindi lang natin pwedeng magawa yung nagagawa natin dito sa ating bansa, but also internationally. Diba, nagkakaroon tayo ng alliance with different organizations. For example, yung World Bank, yung ASEAN Summit, diba, nagiging parte tayo ng mga, pati mga sports. Ano bang tawag doon kung naaalala nyo? Yung nagiging kasalit. Okay, Mr. De Leon. Olympic Games? Ayun yung mga Olympic, ayan, kasama rin yan. Okay, sabi rin dito ni Mr. Nalida, unity ng iba't ibang nations. Ayan, kasama tayo dyan. Yung mga United Nations, di ba, yung mga ganyan. So, nagkakaroon din tayo ng mga kalakalan, di ba? Nagiging active din tayo, especially our executive here in the Philippines, ating president, vice president, and other leaders na ating bansa. So, baka natatanong nyo, ano ba itong mga to? Bakit yung mga ganito? Bakit yung mga ABS-CBN Foundation, Gawad Kalinga, GMA Foundation, Peace and Equity Foundation, Philippine National Red Cross? So, syempre, ito kasi yung mga foundation na kumbaga, may kanya-kanya silang organisasyon dito sa ating bansa. So, syempre, para makilala tayo sa ibang bansa or simply na para makitaan tayo ng ibang bansa na ay kaya din palang gawin to ng Pilipinas. So, syempre, itong mga maliliit na foundation na to, itong mga organization na to is nagkakaroon din sila ng connection sa ibang bansa na hindi natin alam. Kasi alam lang natin na ay under ABS-CBN Foundation lang to. Pero with that, or behind this organization, is may mga connections sila or linkages with other international support na Philippine-based din. Okay po. Okay, so nakakasunod naman ng lahat. So dito naman tayo sa mga gawaing pansibiko at epekto nito. So syempre, alam na natin yung values or yung character natin bilang isang Pilipino para makipag-engage sa ating lipunan. Is dito naman, ano yung mga gawain and epekto nito? Okay. Number 1, pagtatatag or pakikilahok sa mga organisadong pagkilos at organisasyon nagsusulong ng kagalingan at pagunlad ng komunidad at bansa. So, syempre dito nga, umpisahan natin sa pagtatatag or pakikilahok. So, syempre sa pagtatatag, dapat kasi dito, equip ka na dun sa organisasyon na gagawin mo. Kasi hindi ka na pwedeng magtayo or magsimula ng isang organisasyon na wala kang budget, na wala kang proper planning, na wala kang maayos na konsepto. So tayong mga individual na nasa edukasyon or bilang mag-aaral pa lang is nakikilahok tayo. Kayo ba nakikilahok ba kayo sa mga organisasyon ng pamahalaan nyo? Or yung mga school organization? Or yung just simply barangay community engagement nyo? Nakikilahok ba kayo dyan? Or simply service nyo sa inyong community? Okay. Okay lang naman na hindi. Dahil okay lang naman na hindi kasi pwede pa naman kayo humabol or makisali sa mga future errands dahil hindi pa naman huli ang lahat dahil
senior high school student pa naman tayo and marami pa tayo mapagdadaanan. And ito nga, nagre-react si Mr. Nalida na kasali daw siya or meron niya siyang partisipasyon. Maaari bang malaman kung ano po yun or saan po? So short time lang naman to. Tumulong ako sa I think Boy Girls Officials. So tumutulong kami sa mismong barangay and pwede kami magpasa ng mga proposals for projects and minsan yung ibang projects doon is na-execute ganun po. Okay, and very participative na, di ba? Na kumbaga, as a student pa lang is meron na siyang nagagawa or little by little meron na siyang participation sa community niya. Okay, so ayun lang naman yung pinaka gustong sabihin itong number 1 na to, na kumbaga makilahok tayo kahit little by little lang sa maliit na pagtulong kasi malaki rin yung impact nun sa ating bansa and also sa sarili natin. And of course, kung iba sa inyo nga, di ba, wala kayong naiisip na, saan ba ako magsisimula? Saan ba ako tutulong? Ito yung mga maaaring paraan ng pakikilahok. Of course, daycare centers, di ba? Pwede kayong tumulong dito as assistant, mga ganyan, mag-guide sa mga bata. And at dito naman is pagbabahagi ng kaalaman. Ito naman yung mga knowledge sharing or awareness information sa bawat community. Actually, nagagawa to mostly sa mga rural areas sa mga indigenous people para maging aware sila sa nangyayari sa cities. Okay. Ito feeding program. Alam niyo naman po ba ito, diba? Feeding program, hindi lang ito nangyayari sa mga unstable areas or informal setup sa ating bansa. But also nangyayari ditong feeding program even sa public schools. Okay. Kasi syempre para maagapan din yung malnutrition, may feeding program para sa mga bata. And also para sa mga matatanda na nasa malnutrition stage and para malabanan din yung ganong sitwasyon. Dito naman sa pagsasaayos ng basura, of course, maging boses na makisa tayo sa environmental or ecological aspect sa ating community. Yung pagkisimple yung pagtapon ng basura sa tamang tapunan, diba? Baka kayo nalilito kayo, ano ba yung recycle, ano ba yung non-recycle, or yung mga dispose, mga types na yan. Baka kasi diba minsan nalilito tayo, may mga plastic dito wala. So ayan, dapat alamin natin kung ano yan. Ito naman sa programang pagtatanim, of course, ng mga tree plantings, dito din sa mga Clean and Green campaign, na kung saan magiging stepping stone natin to dahil nakikipag-engage tayo sa ating community. Ito naman programang pangkabuhayan. Ito yung mga nagbibigay hanapbuhay sa ating mga magulang or sa mga taong nahihirapan paano ba sila magkakaroon ng kita. Paano sila magkakaroon ng kita sa pamumuhay nila, saan sila kukuha ng income dahil nga mahirap humanap ng trabaho dito sa ating bansa, sa ating lipunan. Kaya with this programang pangkabuhayan awareness or simply mga pangkabuhayang talk, is nabibigyan sila ng idea kung paano sila magpapatuloy para makakuha ng kung saan sila kukuha ng pera para matugunan yung livelihood nila bilang individual. Okay, ang pangalawa naman, pag-aangat sa kalagayan ng ating kapwa Pilipino. Kasi 'di ba sobrang very daming issue ngayon na hindi na matapos-tapos sa ating bansa. Sabi nga dito, maraming tao na nangangailangan ng tulong, marami ang naghihirap, 'di ba? Hindi matapos-tapos yung poverty rate natin na patuloy na tumataas. Even yung pregnancy rate ng mga kabataan ngayon, okay, 'di ba? Sad to say na pati na rin yung sa HIV, 'di ba? Very latest 'yan. Couple days ago, nabalita na talaga nga naman tumataas ang bilang ng kaso ng HIV sa ating bansa na pabata ng pabata. And at the same time, mostly nakikita raw yun or napag-alaman sa datos na sa mga kabataang kalalakihan nga ito nagmumula. Or isa yun sa mga nakitaan ng datos na marami ang bilang ng HIV cases sa ating bansa. So ayun, dahil nga lack of awareness, lack of sex education, kaya bilang isang individual, pwede rin tayo maging boses para sa kanila, pagbibigay ng bilang voluntaryong pagtulong o pagkakawang gawa, and at the same time yung mutual
help, di ba? Especially na tayo mismo, meron tayong source of information dahil nag-aaral tayo, ganyan, nasa private school tayo, meron tayong access sa mga ganitong system. So why not use our platforms para ma-convey and ma-deliver yung dapat malaman ng ating fellow student and fellow youth. Okay po. Dahil ayun nga, sabi dito sa larawan na to, regular na trabaho, hindi endo. Dahil mabilis mawalan ng trabaho ang ating mga kapwa Pilipino. Unang-una na dyan is yung pasahod, 'di ba? Sobrang baba ng pasahod tapos mawawalan na agad sila ng trabaho. Bakit? Dahil nababankrupt yung mga companies nasasangkot sa mga illegal na gawain, 'di ba? So ayun. So pag-aangat sa kalagayan ng ating kapwa Pilipino. Pangatlo naman is yung pakikipagpalitan at pagbibigay ng mga halagang impormasyon. So dito naman is, ayun nga, to use our platforms na very accessible naman ngayon with the use of technological advancement, internet, social media. Ayan, nakikipagtulungan ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at sektor ng lipunan sa mga pananagutan ng pamahalaan. So sad to say din, sa tingin nyo ba kayo, nakikita ba natin to, yung pakikipagpalitan ng impormasyon? Kumbaga, nagkakaroon ba ng masaganang pagbababa ng memorandum sa atin bilang individual? Na kumbaga, hindi agad tayo nila left behind? Kayo, ano sa tingin niyo po? Okay, Mr. De Leon. Actually po, in my perception, parang ano tayo, may mga hindi man natin nakikita pero siguradong maraming mga tinatago yung gobyerno sa atin. Especially na yung mga corrupt, no, na halatang halata mo na nangungurap sila pero of course, they still find ways, no, parang BDO, to hide their corruption. And from the lowest to the highest rank sa Pilipinas. Oo. Ayun nga, so tama naman yung sinabi ni Mr. De Leon na tayo bilang nasa laylayan ng lipunan or syempre dahil mga ordinaryong mamamayan, nahihirapan tayo makita ano nga ba talaga yung totoo, ano nga ba talaga yung nangyayari sa likod ng pamahalaan, di ba? So kumbaga parang nililito nila tayo kung ano ba yung tamang landas, kung sino yung paniniwalaan. Lalo na ngayon, merong mga nanunungkulan na talaga nga namang sinusuri paano sila nahalal bilang isang service leader or mga mayors, di ba? Ayan. So, ayan. Sinabi din dito na pagbubuo ng mga social capital at mahalagang mga kasanayan na papadali sa pag-unlad at pagkakaisa sa bansa. So sana nagagawa to ng ating gobyerno, ano po, na kumbaga sana nagkakaroon tayo ng access sa ganito, na hindi tayo nililimitihan sa ano ba yung posibilidad na magandang maipamahagi sa atin bilang individual at bilang Pilipino na rin. Diba? Kasi nga pakikipagpalitan at pagbibigay ng mahalagang impormasyon eh. Pero mas lumalala pa yung bilang ng fake news, mga false news, diba? Talaga yung pagkalat ng mga maling impormasyon na pati tayo nabibiktima. Okay. So pang-apat, ito ang pangalaga ng ating mga minangyaman at mga pampublikong pasilidad. Okay, dito naman, kung naalala nyo, yung may ginagawa sa may Manila Bay. Ewan ko kung sa Manila Bay yun, or yung basta malapit sa Sofitel, na kumbaga tinatabunan ng semento. Alam niyo po ba yung balita na yun? Okay, hindi. So, ayun nga, share ko lang din na ayan, tinatabunan siya na kumbaga imbis na makita dun sa mismong view na yun yung pinaka Manila Bay na yung pinaka-katubigan, yung katubigan sa part niyan, kumbaga tinatabunan nila ng semento dahil may gagawing infrastruktura, merong gagawing pasilidad na dapat hindi doon sa part na yun kasi nawawala yung pinaka-scenery, yung pinaka-value ng lugar na yun. And at the same time dito, ito alam nyo to, yung sa Bohol. Okay. So syempre yung mga istruktura ng
yung ganda ng view na yun, di ba? Kasama siya sa UNESCO World Heritage. No, kumbaga, paano nangyari na nakapasok or nagkaroon ng permit yung may-ari ng resort na yun doon? No, kumbaga, hindi na ganoon kaganda tignan yung pinaka aspect ng Bohol mismo, yung Chocolate Hills. Okay. Kasi maraming kayamanan nga ang ating bansa, pero misto lang ating gobyerno ang nagbabawas sa kagandahan nito. Okay. Ayun nga, sabi nga dito, mga infrastrukturang ipinagawa ng ating pamahalaan para sa mamamayan, sinasabi nila na para daw yun sa mga housing, mga ganyan, di ba yung Camellia Homes ni Cynthia Villar, ng mga Villar, okay, na walang sawang talagang pinapatuyuan nila bawat lugar na makita nila na kung saan natatabunan o nababawasan yung kagandahang yaman ng ating bansa. Okay, pang-5, pangalaga nating kapaligiran at paglinang ng mga likas na yaman. So, kasusunod lang din to nung pang-number 4. Sabi dito na galing sa kapaligiran ang lahat ng ating pangailangan. Tama po ba? Okay, nagiging source yung kapaligiran natin ng kung saan tayo kumukuha ng pang-araw-araw na gagawin. Okay. Dapat nating iwasan ng mga gawain na kasisira sa ating kalikasan, hindi lamang sa lupa, ngunit pati na rin sa hangin at tubig. So, syempre, bilang one of the most polluted countries na din kasi ang Philippines, di ba? Sa patuloy na pagtaas ng pollution sa ating bansa, halo-halo na. No, kumbaga nakakakuha na rin tayo ng sakit, naapekto na rin yung mga hayop, mga alaga nating hayop sa bahay, no, kumbaga hindi na ganoon ka healthy yung hangin na nasasagap natin dahil nga sa mga patuloy na pagtaas ng yung mga aircons, yung mga kotse, 'di ba? Nagkakaroon na ng polluted aspect sa ating lipunan. Pang number 6 naman is yung pagkapaunlad at pagsuporta sa mga produkto ng bansa. Kayo ba, kung tatanungin kayo, ano ba yung mas gusto nyo sinusuportahan? Local brands or international brands? Okay lang naman kung anong sagot nyo. Okay. Mr. De Leon. Siyempre, as a Filipino, gusto mo sabihin na sinusuportahan mo yung locally made, ganyan. Pero, it is in our habit to, minsan intensyon, minsan di rin natin intensyon, especially ako, na magtangkilik ng ibang brand. 'Di ba? Like sa damit, lalo na sa sapatos, pero meron naman tayong Marikina, 'di ba? Tapos, tapos mga bag, 'di ba? Maraming gawang Filipino na very high quality, pero na hindi siya nare-recognize kasi mas gusto natin yung ibang brand galing sa ibang bansa kasi feeling natin mas maganda yun. Okay, tama naman yun, di ba? Meron nga naman tayong sariling produkto, pero mas pinipili pa rin natin mostly or yung some of our fellow Filipino na tangkilikin yung ibang bansa. Kasi iniisip nila na ay galing ibang bansa to, matibay to. Uwi to ni Papa, uwi to ni Mama, galing ibang bansa, matibay to. Pero without knowing na saan ba nila binili yun, hindi naman natin alam kung sa mall ba talaga nila binili yun or dun sa mga thrift stores lang din ba, sa mga bangketa lang din ba doon na para meron lang maipadala sa atin, 'di ba? So hindi rin natin sure na talagang okay ba talaga yung maiuwi nila, 'di ba? Kasi syempre baka mamaya yung mga magulang natin is pinipilit natin na Mama, papauwian mo kami ng ganito. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng kotse. Ay, gusto ko ng sapatos, gusto ko ng damit na mamahalin tulad ng sa kaklase ko, ganyan. Pero bibili lang din naman nila sa murang halaga dahil mahirap din naman ang trabaho sa ibang bansa. So, syempre, nasabi din ni Mr. De Leon na meron tayong Marikina na kumbaga one of the basta shoes capital in the Philippines yun. Ayun, so, why not tangkilikin natin yung sariling atin? Especially din yung mga gawa ng ating Filipino tribes or indigenous tribes dito sa bansa na kung saan sinisimbolize nito yung pagiging Pilipino natin, yung mga textiles, na hindi lang siya basta madaling gawin.
'Di ba? Talagang nilalaanan siya ng oras, ng panahon, and at the same time, yung passion nila. And ayun yun, nakakalungkot na maraming maliliit na industriya ang nakakapagpaangat sa ekonomiya. Okay? Sabi din dito na ang mga organisasyon tulad ng Department of Trade and Industry and World Trade Organization ay tumutulong sa oportunidad ng kalakalan ng maliliit na negosyo dito sa Pilipinas. So syempre, sila yung mga organisasyon na nagiging dantayan ng mga organization, yung mga companies, yung mga business corporate world. So sila yung mga ahensya na gumagabay para mapaunlad yung produkto natin. So ayun, share ko lang din na yung mga textiles, yung mga weaving, and yung mga products locally made, na sana hindi lang siya nagiging decoration, no? Na hindi lang siya nagiging palamuti sa bawat bahay, sa bawat infrastruktura, hindi lang siya nagiging visibly sa mata natin na decoration nga. Na kumbaga sana na-utilize natin siya, nagagamit, and at the same time, nabibigyan natin ng suporta sa maayos na paraan. Hindi lang siya sa, ay bibili ako ng locally made kasi maganda to, ipang display dito sa bahay na to. Diba? Parang nawawala yung essence nung pinaghirapan ng mga kababayan natin na indigenous people na talaga nga namang from then is pinag-aralan nila yon, napasa sa kanila from generation to generation. Masasabi natin na nasaan yung pag-unlad at totoong pagsuporta sa produkto ng bansa. Yes, binili lang siya pero in a decorative purposes lang talaga. Okay. Pang-7, actually pang-last na ata to dito sa part na to. Okay, pagtangkilik at pag-angkat ng produktong Pilipino, ayun, is to be proud sa ating products and at the same time, pag-angkat ng produktong Pilipino. Diba? Tangkilikin natin ang sariling atin sa parang ito, malaking ambag ito sa pag-ahon ng kapwa nating Pilipino sa kanilang buhay. Iwasan natin ang pagbili ng mga imported goods and products sa halip bumili ng alternatibong lokal na mga produkto. So ayun nga, sabi din kanina na hindi naman natin may iwasan kung gusto ng mga tao na bumili internationally. Kasi choice naman nila yan. Pero at the same time, bigyan natin talaga ng suporta at tangkilikin yung sariling atin. Dahil may mga ibang bansa din kasi na umaangkat ng produkto mula sa atin. And sana, wag natin hayaan tignan nila tayo na akala ko ba mayaman sila sa resources? Bakit umaangkat sila? Di ba ultimo bigas nga inaangkat natin eh. Ultimo, ilang mga prutas yata, if I'm not mistaken, is inaangkat na rin natin. Di ba? Kasi yung iba kasing bansa is sa atin umaangkat ng mga mines or yung ginagamit sa mga alahas dahil nga perlas na sila ngayon, of course. Marami tayong resources pagdating sa mga alahas, sa mga jewelries. So, ayun, isa yun sa mga inaangkat sa atin. Okay, nakakasunod pa po ba ang lahat? Itong part na to is last part na to. Okay, mga epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain pansibiko. Of course, dito, sa kabuhayan, madaling maisagawa ang mga gawain at proyekto kung lahat ng mga mamamayan ay nakikilahok sa mga gawain pansibiko at nagtutulungan. So, syempre sa pangkabuhayan, okay, nagtutulungan tayo at nakakapag-bookload sa atin. Nagiging daan din ito upang tayo ay magkaisa. And sa ganitong paraan niya, nagiging madali yung pagkamit natin para umunlad yung pamumuhay. Of course, kapag nga nagtutulungan tayo sa isang lipunan, sa isang pamayanan, is naapektuhan din yung kabuhayan natin. Di ba nga sabi natin kanina, nagkakaroon ng mga awareness, nakakatulong yung mga kababayan natin sa mga hirap sa buhay o yung mga nasa laylayan ng lipunan para maiahon pa rin yung sarili nila sa sistema ng kahirapan. And dito naman sa lipunan, okay, ito naman mismo is yung magiging maayos at tahimik ang ating pamayanan at bansa kung nakikilahok tayo sa mga gawain pansibiko. And at the same time, ayun nga, sa maayos na pamayanan, ang mga mamamayan ay may disiplina, bawat mamamayan ay sumusunod sa mga batas at mga tuntunin. So baka nalilito kayo, sabi dito kasi kanina, di ba, sa kabuhayan. Tapos ito naman sa lipunan. Okay. Sa kabuhayan, of course, nakapokus ito dun sa income na pumapasok sa kanila kung paano sila magkakaroon ng trabaho. Well, this sa lipunan is malaki ng aspect nito
kumbaga, paano tayo nagkakaroon ng civic engagement as a community, 'di ba? Gumagawa lang ba tayo ng mga konsepto nito para sa pera, para sa donasyon na matatanggap, or para sa maayos na daloy ng sistema sa isang lipunan? Okay. Dito naman, ito very crucial din to kasi politika, very malalim, kung tutuusin. Sabi dito, matutupad natin ang mabilis na pag-unlad at angat buhay sa ating bansa kung ang gobyerno natin ay tapat at hindi lamang puro salita, kundi maraming aksyong nagagawa. Sa tingin nyo ba, yung nakaupo sa ating government ngayon, or even sa inyong barangay, sa tingin nyo ba nagagawa nila yung tungkulin nila bilang leader ng ating lipunan? Any answer po, or kumbaga, sa tingin nyo ba nagagampanan ng mga political leaders natin or simply sa inyong barangay yung kanilang tungkulin? Okay, ulitin ko ulit, baka naglalag lang sa end nyo. Ayun nga, sa tingin nyo ba nagagampanan ng mga political leaders ng ating bansa or simply sa inyong community yung tungkulin nila bilang leader? Okay po. I think depende yon kung sino specific na leader. Pero in general, I think kulang pa talaga yung nagagawa nila para sabi natin na nagampanan talaga nila yung role nila as leader. Kasi so far, yung ating mga leaders, nagpo-focus sila sa mga issues na hindi naman napapansin ng mga usual na mga mamamayan. Kasi hindi naman sila yung nakatira sa mga sa mga laylayan. Hindi naman sila yung nakaka-experience ng hirap. So usually yung mga ganong issue, hindi sila nabibigyan pansin. Okay, maraming salamat, Mr. Melito. Ayun nga, very relevant naman yung sagot niya. So ayun nga, hindi lahat ng political leaders is nagagawa yung tungkulin nila bilang pagsaserbisyo sa ating bansa. Pero meron din namang mga leader na talagang nagbibigay boses sa ating bansa na kumbaga kahit na nasa opposition sila is hindi pa rin huli ang lahat, di ba? May pag-asa ba? Pero hindi ganoon kadali dahil nga sa kasalukuyan is ang namumuno sa ating government is talagang nababalot ng kadiliman. Okay. Kung babalikan natin ang People Power 1 at People Power 2, natatandaan niyo pa po ba ito during our past lessons? Ang People Power 1 at People Power 2. Okay. So, eto, hindi ko na siya i-delve deeper o bibigyan ng pansin, bagkus bibigay ko lang yung pinaka-gist niya para ma-refresh na. So, ito nga, sa People Power 1, at dito nga yung nagtipon-tipon ng mga milyon-milyong Pilipino sa EDSA upang paalisin ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamumuno sa Pilipinas. Okay, di ba nga dito is yung nanalo si Cory Aquino na kumbaga umalis ng bansa ang dating Ferdinand Marcos. Ayun nga, nanalo nga si former President Cory Aquino sa bansa na kumbaga dinaos ito ng mga libo-libong tao, milyon-milyong Pilipino at nagdasal sila, nilabas sila ang mga rosaryo kasama ang mga madre na para isagawa ang people power nito na tapos na yung kadiliman na yun. Okay. Ang sa people power 2 naman is ito nga yung impeachment trial ng dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa mga panunuhol, sa mga graft and corruption, 'di ba? Ito nga sabi nga dito na nalaman na ang dating Pangulo ay sangkot sa pagkuha ng kabanayaman ng Pilipinas. 'Di ba? Talagang isa to sa mga naging malawak na issue ang people power to noong 2001 dahil nga sa impeachment at pagpapatalsik kay Joseph Estrada. Okay. So, syempre bilang mga mamamayang Pilipino, ano ba dapat yung dapat natin gawin? Okay. So, syempre maging
maalam tayo sa pagboto sa mga pipiliing leader at huwag tayo magpapadala sa mga matatamis nilang salita. So, syempre, lagi natin narinig yan. Okay. Kabilang dito yung mga tagabantay sa balota. Tagabantay ng balota. Okay. Sila yung mga watcher. Okay. Para malaman nila kung nagkakaroon ba ng dayaan sa pagboto dun sa mga bawat schools na pinagbobotohan. Okay. Dito naman is yung People Matter Civic Engagement in Public. So, inilathala daw ito ng United Nations noong 2008 at kabilang ito sa dokumentasyon ng World Public Sector Report. Sinasabing ang pakikilahok sa pansibiko ay karaniwang limitado sa mga proyektong pagpapaunlad sa komunidad. Dahil sa pagtataya o sa datos ng United Nations, hindi pa rin mabago ang ekonomiyang pampolitikal at pampublikong pamamahala. So tama nga naman, 'di ba, na kumbaga sobrang daming organisasyon pero bakit hindi pa rin nagiging maayos ang politika? Hindi pa rin nagiging maayos ang ating lipunan. So parang nagkakaroon ba talaga ng essence ng mga civic engagement organization na to? Nakaka-relate po ba kayo doon? Na kumbaga, syempre sobrang dami na nangyayari sa ating bansa. Ano ba naging purpose ng mga People Matter organization na to? Tama po ba? Okay. So, ayan. Thank you. So, ayun. Dito nagtatapos ang ating paksa sa araw na to. Ito yung ating board at mamaya is isasend ko tong PowerPoint para ma-review nyo kung ano ba yung naging paksa natin. So ito, basahin ko lang din to na ipagpatuloy natin ang pagtutulungan at pagbabago. Tinitiyak na bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. So ayun nga, hindi pa huli ang lahat. So kung sa tingin nyo isula na tayong pag-asa, is huwag kayong mawala ng pag-asa dahil sabi nga, di ba, tayo ang boses ng lipunan, tayo ang kabataan. Youth is the future of our country. So, maging boses tayo at huwag tayong matakot na ipaglaban kung ano ba yung karapatan natin bilang isang individual. Naiintindihan po or nakakasunod? Okay, nakakasunod naman. Okay. So, para sa ating gawain, gumawa ng isang tula na sumasalamin sa issue ng ating lipunan at kung paano mo ito mabibigyan ng esensya bilang isang mag-aaral. So, yung deadline nito is sa May 28. Okay. Ito nga yung format ng tula, 4 na saknong, 4 na taludtot, at maaaring pasalaysay o patula. So bahala na kayo kung ano yung pipiliin nyo dyan. Basta masunod na dapat 4 stanza and 4 lines each stanza. Okay. So bali magiging 2 ang ipapasa ninyo sa ipapublish ko sa ating canvas. Okay. Una na dyan is yung PDF file ng inyong tulang ginawa at yung video presentation ng inyong tula. So ito yung criteria pagpapasa sa tamang oras, di ba? Pagkapasa pa rin sa tamang oras, may 10 points ka na. Wika at gramatika, dito, very maaga pa ako dito sa wika at gramatika, kaya dapat maayos at malinis ang pagkakagawa. Pangatlo is yung kahalagaan at napapanood. Dapat relevant. Okay. Daloy ng kaisipan, dapat mula umpisa hanggang dulo, nasusundan ko kung ano ba yung essence ng tula nyo. Pangapat, okay, dito naman is yung original na likha. Dapat original, hindi siya plagiarize. Kapag nahuli kong plagiarize, 0 na agad. Okay. And of course, pagka malakhain, dapat creative kayo. Creative kayo with your words, with your thoughts, and at the same time, pinaka-flow ng tula nyo. And ayun, total of 100 points. So ayun, if wala na kayong tanong, gusto ko lang pasalamatan ng ating mga nandito ngayon sa ating meeting and naway natutuhan kayo sa araw na to. Maraming salamat po. Again, ako si John Alexis Miranda, ang inyong student teacher for Araling 10. Thank you po. Thank you po, sir.